Hello, what's up? This is Cotman, back again for another unboxing in first impression. So, Poco M6 Pro, so dineliver, medyo wala na siyang sealed. I'm not sure why, but this one is the budget smartphone supposedly, and ito ay, walang specs na nakalagay, pero ito ay 8GB, 256GB, 256 in fairness, malaki na siya. 256GB na storage, and supposedly dapat purple siya. And buksan natin diretso. By the way, bago tayo dumiretso pala, is nabili ko siya ng 10,600 pesos. Yeah, from Poco certified store mismo. Okay? So, yeah. Bakit hindi siya sealed? Kasi tinanggap siya dito. Hindi ako tumanggap kasi nito sa bahay, yung family member. And tinignan niya. Siyempre, sinigurado niya kung may laman. Sabi ko, huwag bubuksan. Sabi ko, tignan lang. Pero natanggal niya yung seal eh. So, hindi na siya seal. Pero ako, hindi ko pa siya nakikita. So, first time. Hopefully, maganda siya. Ito pa, no? So, yun. Bago tayo dumiretso, hindi pa naman nagagalaw as usual. So, basically, okay pa to. Sinilip niya lang kung nandito nga yung cellphone. Mahirap na nga naman. Ayun! Good, good. So, kompleto tayo lahat. Meron tayong pang sundot, ha? Hindi naman nawawala yan usually. And syempre meron tayong jelly case. Yes, hindi transparent, hindi dumihin at hindi jologs tingnan. Ito, mas gusto ko yung mga ganito. May kulay na at least and gray pa na pila which is mukhang premium and manipis po yung jelly case kaya hindi magfi-feeling bulky yung smartphone kapag ganito ginagamit. And thumbs up ako kay Poco rito and even Xiaomi, yung mga Xiaomi nila. Ganito rin ang alam ko na freebie na jelly case which is yes! So, tingnan muna natin yung kasama pa sa iba pang kasama sa box. Type-C, Type-A po siya na charging cable and data cable na din po. And then meron tayong 67 watts. Oy, hindi pipitsugin. 67 watts charging brick. So, good. Nice. Doon pala medyo maganda na yung impression na nararamdaman ko sa kanya. So, diretso tayo sa smartphone. Meron tayo ditong specs na nakalagay 120Hz. Goods na agad, approve na agad. 120Hz, screen refresh rate, Full HD Plus which is 1080p, Flow AMOLED, 67 watts turbo charging, 5,000 mAh battery, 64 megapixel triple camera with OIS. Okay, hindi ako interesado sa triple camera na yan kasi malamang isa dyan, 2 megapixel basura camera. So, 64 megapixel with OIS. Yun lang yung gusto kong basahin dyan and gusto kong makita. Very good. At syempre, meron tayong walang kamatayang powerful MediaTek Helio G99 Ultra. Okay? So, at this price range, remember, 10,600 pesos. I believe, hindi Helio G99 lang dito ang babayaran natin. So, medyo, buksan natin ang unawa natin dito, wag po tayo medyo makitid. Yes, Helio G99 na naman. But, huwag niyo pong kakalimutan na may binasa tayong Flow AMOLED. 120Hz screen refresh rate. 67 watts turbo charging. At 64 megapixel na OIS. So that means, hindi po natin binabayaran lang dito ang Helio G99. So, medyo buksan po natin ang utak, huwag po makita ha. So that means, siguro, hindi talaga to designed for your ultimate gaming kasi 10,000 pesos lang naman. And it's worth noting na kailangan natin i-consider itong iba pa mga kasawang specs. So, binabayaran natin dito Helio G99 plus this other parts ng hardware niya. Okay? Huwag masyadong OA at huwag makitid ang utak. Huwag pong parang lasing tayo nag-iisip. Okay? So, yun. Helio G99, meron tayong AMOLED dito at 100 blah blah blah. Okay? So, buksan na natin. Gusto ko na rin siya makita actually. Ooh, yes! Ulala! Ooh! So, familiar yung design. Parang siyang Redmi Note 13 Pro 4G version. Teka, kunin ko nga. Oo nga! Pero hindi. May konting difference. Ito, tricolor eh. Tatlo ang tones ng color niya. Ito, dalawa lang. Pero the design. Tingnan nyo naman, oh. Identical nga halos. Camera bump. Rebranded nga lang. Rebranding lang. Yeah, it's very much rebranded nga lang. So, ganun din yun. Sa taas. Oh! 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 Binago lang ng bahagya dito sa part na to, oh. Okay, well, anyway, balik tayo sa reality. So, the Poco M3 Pro. Okay, nasa Poco M3 Pro tayo. So, konting turbo na tayo since although familiar na kayo malamang kasi Redmi Note 13 Pro lang din pala to. So, sa taas, meron tayong noise cancellation mic, the infrared port. Meron din tayong speaker sa taas, headphone jack. Siyempre, meron tayo dito, what do you call this? SIM tray slot na hopefully meron dedicated slot para sa micro SD card. No, this is also a hybrid. Gaya din actually ng Redmi Note 13 Pro. This one, double SIM, walang micro SD card or isang SIM with micro SD card. So, okay, so supposedly dapat hanggang 1 terabyte daw yata ang supported nito. And then sa baba, meron tayong dedicated microphone of course. The USB Type-C 2.0
ang alam ko rito, and the speaker grill. Alright? And then sa kabila, meron din tayo ditong power button and volume rocker. I'm not sure kung ito yung fingerprint o meron tayong fingerprint sa display, hindi kasi sinabi rito. Wala naman ako lagay dito na merong fingerprint display siya sa ano. Pero mamaya malalaman natin yan. And of course, pansinin na din natin na meron siyang screen protector na naka-install, which is nice. Good. And sa camera bump, ako, hindi naman nabago kasi meron nakita nyo na yung Note 13 Pro. So, yun. Isa dyan, 64 megapixel. Ito yata kasi ito yung may pinakamalaking lente with OIS. So, yun na lang abangan natin with OIS na part. So, buksan natin for the first time. Jump po na tayo saglit ha. Ito ay isa-set up ko lang saglit para makita nyo na kung ano yung mga initial natin na impression and expectations possibly dito kay Poco M3 Pro 2 MIUI. So, hindi pa siya HyperOS. Okay. Setup ko po muna. So, ayun. So, nakapag-setup na tayo, nakapag-conduct na rin tayo ng konting test. Again, this is just an initial test, out of the box na test po agad. So, hindi ko po masasabi na ito na talaga yung final niya. Siyempre, meron pa tayong detalyado review na segment kung saan talagang matetest natin yung battery endurance and iba pa mga nitpicking na at mga maliliit na features niya, mga minor features niya. Kailangan din siyempre na testingin din natin yan. Pero sa detalyadong review pa yun. So far, ito muna, the CPU throttling test. CPU throttling test, nag-max out siya sa 43 degrees Celsius. That's 15 minutes po ha. 43 degrees Celsius, 15 minutes. Pero the stability is good. Kung tatansyahin natin yan, nasa around 95 to 97 stability. Wala tayo halos throttling na nakita dyan. So, yun, mga minor lang na drop dito, pero sobrang minor. No? Pero yun nga lang, napansin ko lang na medyo mataas ang temperature niya sa 43 degrees Celsius. That's 15 minutes. But then again, this is not final. Gusto ko lang linawin na yun. So, abangan nyo muna yung kanyang final review. Ito muna. Take this with a grain of salt para hindi po masyadong tumaas ang expectations nyo. And then, of course, medyo mataas-taas din ng konti yung kanyang GIPS, which is lumagpas tayo ng 150,000 sa minimum. That's 188,000, almost 200,000. Medyo goods na rin kahit paano when it comes to CPU performance. And then, of course, the Antutu, initial score muna tayo. So, na-reach niya ang 428,000. Iba talaga pag-optimize na. Hilo G99, I'm not sure about the Ultra na part, pero sige, Ultra, tawagin natin Ultra pansamantala hanggat hindi ko pa siya naiimbestigahan kung bakit siya tinawag na G99 Ultra. So, the score, 136,000 sa CPU, then half lang po ang GPU. Like I said, if mas mababa ang GPU, ibig sabihin hindi talaga siya for heavy gaming. This means na okay siguro to, medium to high graphics, but pag inultra natin dito yung mga heavy games like Genshin, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, malabo yun eh. Pero siguro sa Mobile Legends baka pwede pang i-ultra kasi low demand lang naman ng graphics nun eh. So, yun. So papakitaan ko kayo mamaya kahit isang game lang siguro, dun tayo sa Firelight, which is dun talaga mahihirapan ng smartphone. Pero bago tayo dumiretso doon, gusto lang pakita sa inyo ang kanyang camera shots. Ito yung pinakauna nating kuha. Pagdating sa detalye, actually ang ganda ng detalye niyo. Look at the details oh. Hindi OA at hindi boosted. Sakto lang, pwede na. Kasi when it comes to kulay, hindi naman niya ino-OA. And dito medyo nagkaroon ng konting noise. But overall, kung titingnan natin as is, kung direct na natin ito sa social media, maganda na actually detalyado. Tsaka yung letra ng keyboard, malinaw sa lahat. Lahat ng letra, at least na nasakop ng view, is malilinaw lahat. So, goods po ito. Unang shots pa lang ito, and then lipat tayo rito. Ito naman, tinatest ko dito yung kanyang HDR. So, okay naman, nakikita natin yung separation ng foreground sa background. Medyo okay din. And pagdating sa detalye, actually, maganda. Kuha niya kahit paano yung, pati yung mga balahibot, alikabok doon na halatang hindi ko nalinis. Sorry na agad. Pero yan, maganda ang dito kahit paano ang HDR. Then lipat tayo. Ito, usually dito medyo nakikita natin kapag aggressive yung beautification. Kapag nabura niya yung details ng aking dito hindi niya nabinura. Andito pa rin yung mga guhit, which is good. Mga guhit sa mukha ng letra ko, sa pangalan ko, which is good. Okay yung details niya and yung kulay realistic na malapit sa katotohanan. Nakita niyo naman oh. Actually yun, medyo matingkad yun kasi ang background na ilaw nun is violet, so nagpatingkad yun. But overall, yeah, realistic po ang kulay nito and maganda rin yung separation niya actually ng background. So ang ganda ng na-separate niya, talagang swak na swak yung pagkaka-separate niya ng foreground and background. Sulit, swabe rito. So thumbs up dito sa kuha na to. And then dito naman, again, test for dynamic range. Wala dito yung focus, obviously, dito tayo nag-focus sa taas at maganda yung kuha niya actually, malinaw. So solid. Kita natin yung details and si Sanji, slightly nag-blur.
Dito, yun sa bokeh effect na part. Ito yung normal na photoshoot lang hindi po siya portrait mode talaga. Pero kita naman natin, maganda na agad. Hindi ka pa lumilipat sa portrait mode, maganda na agad ang separation ng foreground and background. And yes, very realistic at ang ganda ng detalye. So winner dito si Poco M3 Pro. Yes, panalo. And ito naman, medyo sinarado ko yung bintana para mag-low light siya. Okay pa rin. Actually, maganda pa rin yung kinalabasan. Kahit na sinarado ko na yung bintana at nag-low light, okay pa rin. Nag-dark din ng konti yung kulay compared kanina na bukas ang bintana versus sarado ang bintana. Diyan lipat tayo rito sa normal na kuha ko. Dito sa kuha na to, naka-portrait mode po ito. Kaya mapapansin nyo, nag-blur yung background. Teka, kuha natin. Yan. So, pagdating sa buhok, okay naman. Mga minor lang na mga palya pero overall goods. Solid po ito. Maganda camera niya actually. Nagugustuhan ko yung camera niya. So far ha. Ngayon. And then ito naman yung naka-off na yung portrait mode. Lumipat tayo sa normal mode na photoshoot. Okay siya. Nakuha na niya yung background ng hindi nagbe-blur. And okay din actually yung ano dito. Medyo may konting processing lang dito sa part na to. Pero okay pa rin naman yan. Pag in-upload yan sa social media, goods yan. Okay? And dito naman yung sa video naman tayo. Sa 1080p at 60s. Okay, nagma-max out po sa 1080p 60 both front and back. Ito naman po yung sample ng rear camera. Yan, papakita ko na sa inyo sa screen. So, ito naman po ang 1080p 60 sa rear camera. Okay, this is the 60 megapixel something. 64 yata. Yep, 64 megapixel nga siya. So, kamusta naman? Lapit tayo. Uy, smooth ang kanyang ano. Medyo may slight parang frame drops ng ano pagka while lumalapit tayo, and zoom in tayo. Tingnan natin kung makukuha natin yung details ng mga subjects natin. Ang maximum zoom niya ay 6 times, and so 6 times actually medyo parang nabubura na yung mukha ni Luffy dito. And lipat tayo sa ibang lalo na to, hindi na masyadong ano yung mukha. Sanji medyo okay pa, and the letters what do you call this? Letters sa keyboard, medyo may mga letters na hindi na masyadong ma-recognize. Tapos ito naman yung sa focus na video. Check din natin, papakita ko sa inyo sa screen. So test natin saglit lang yung focus. So focus tayo muna kay Luffy saglit. Yan, focus. Okay, focus. Nagbabago yung exposure every time nagpapalit tayo ng focus. Focus. Nagbabago yung exposure. Focus. Bago ulit exposure. So, focus. Medyo tricky yung exposure niya tuwing nagpapalit ng focus. And focus. Touch ko na nga lang. Ayan. Focus. Okay, so medyo slow and medyo may issue tayo sa exposure during switching ng focus lang. Pero overall, okay naman siya. Pero I think magiging issue yun sa ibang mga, medyo may alam ng konti sa camera. And then another shots. Yes, maganda actually ang kanyang separation ng foreground and background. Good. At saka yung kulay, no? Yung kulay okay na candy na eh. Social media ready na rin talaga to. And of course, dito sa low light to. Low light na shots, pero yung details ng balahibo, medyo hirap siya ng bagay yung pag medyo sobrang dilim na talaga. Kita natin dito process na yung yung detalye. Hindi na kita na maayos yung kanyang mga balahibo. Dito medyo pumalpak siya sa kuha na to kasi dito medyo low light na talaga. Nakasarado bintana rito eh. And then this one, kakakuha ko ngayon naman ngayong gabi to. May ilaw lang tayo na konti. So yun, pagdating sa details is okay naman. Medyo, actually okay to sa background na ilaw to. Wala tayong magagawa dyan. Mukha tuloy ako dyang may nakalutang ang buhok. So okay naman dito actually sa details. Binuraban niya yung details sa mga ko. Konti lang. May konting processing lang sa pisngi ko kasi dapat medyo hindi ako makinis. Medyo kuminis ako rito. Konti lang naman. Okay lang yan. And then ito naman yung bokeh effect, yung portrait mode. Ang ganda ng separation niya rito. Sa buhok lang medyo pumalya, no? Sa ibang parts, ang ganda actually. Hindi masyadong process dito. Dito lang sa part na to. Ito ay portrait mode niya sa camera, ha? And finally, itong video na to, itong clip na to for the front camera, okay? So yun, ito po ang kanyang front camera. Nag-max din ka guys sa likod ng 1080p at 60 fps. So, kamusta naman ang quality? Medyo low light tayo. Yun lang ilaw natin. And then, background. So, technically, this is a bit low light. Pero mas maliwanag sa normal, syempre. So, kamusta naman? Okay lang ba? Hindi naman masyadong grainy. Hindi naman masyadong, parang hirap siya sa lighting. Hindi naman, no? Parang okay naman so far. May konting grain lang siguro dito sa part na to, sa dark areas. But, mostly okay, no? And this is 60 fps, so, may konting, masasabi natin smooth na makita paano yung galaw ng camera. Hindi siya parang naiiwan na frames. So okay,
Kamusta naman yung microphone? Panalo sa inyo? Swak ba? Papasa na rin ba? Pwede na sa akin to, I think. Low light pa yan What if sa full review, sa detalyadong review, sa second video, is try natin sa labas sa tanghaling tapat. Mas maganda pa, Low light pa lang ito. Yeah, abangan nyo yung second video. So pagdating sa camera, ito ay initial impression ko pa lang. 1 to 10, bibigyan ko siya ng 7 or 8. Considering the price, 10,600 pesos lang, siguro mas deserving siya sa 8. Remember, 10,600 lang to, tapos kanyang kagandang camera. Okay? Pero sa detalyadong review, papakita ko sa inyo kung totoo nga ba yung OIS niya. Siyempre, nasa loob tayo Sa detalyadong review na lang yung OIS test. Okay? And then, siyempre, bago tayo matapos, last na po ito. Bago tayo matapos ng tuluyan, is isang game lang po muna. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung kaya niyang gawin. At least, sa Farlight. Kung maganda ba ang FPS at saka yung stability ng laro. So, Farlight na tayo. Papakita ko muna sa inyo yung settings natin. Wait lang Naka-smooth po yung default. Smooth default. Pero syempre, hindi natin gagalawin yan. Ang gagawin natin yung FPS. Sasagad natin sa 120 FPS kung kaya niya. Kasi 120 Hz din naman ang screen refresh rate niya. So, let's see kung kaya niya panindigan yung 120 FPS or mas mababa lang doon. So far, nakita natin 118 FPS siya. Temperature, 36. Nasa lowest tayo ngayon. Gabi po ngayon So, hindi siya talaga mainit dito. So, sa ngayon, nakikita natin, naglalaro tayo sa 90 to 108 FPS. Naglalaro lang muna tayo doon. Wala pa tayo masyadong kalaban. Bumaba siya 70 saglit. Pero bumalik ulit sa 90 and 80. 100. So, although jumping all over the place yung frame rates niya, pero yung jumping niya hindi drop talaga na masasabi na bababa ng below 60. Ang pinakamababa niyang drop so far nakita ko, or at least nabantayan ko, is 70 FPS, which is mataas pa rin yun. And most of the time, naglalaro siya around 80 to 100. So, that's good actually for stability. In terms of stability, kung stability lang issue okay na okay siya. So yun, natapos po natin sa 41 degrees Celsius lang na what do you call this, na temperature. Confirm, ito po yung heat ka natin. Hanapin natin yung 41 na yan. 41 degrees Celsius. Okay, so tama yung reading natin dito sa internal heat sensor or thermal sensor. And napansin ko, by observation ko, medyo naglalaro siya ng usual sa 70 to 100 FPS. So, that means hindi siya ganun ka-stable, pero at least kaya niya i-reach yung more than 90 FPS. As you can see, naglalaro tayo dito sa ganung what do you call this, sa ganung FPS, and marami-rami rin pala ako na kill, So, yun. Check natin, mabilis lang. May record to, alam ko May record, hopefully natin yung view records. Ito yung sa, what do you call this, Farlight. Ang FPS niya yun, naglalaro, ito yung FPS na record niya, yung fluctuations na nakikita natin. Ito is, nag-average siya around 70, kung mapapansin nyo. Ito yung 60 FPS, so mas mataas siya ng konti. Nasa gitna siya ng 80 and 70, yun yung madalas. Doon siya bumababa, pagbababa siya. Pero yun yan, nagfa-fluctuate siya going up to 100, and then at some point, nag-120 FPS saglit, then around 180 yata ito. Yan. So nakikita natin dito yung fluctuation ng kanyang FPS. Alright? And of course, dito sa mismong record natin, average FPS niya, dun sa average po tayo 78. So, yung pinaka-average niya na FPS. Kay Taco Stats po mismo na na record. So para sa akin good siya kasi na-extreme tayo FPS, and then kaya niya hanggang 78 at least yung average Pero again, nagfa-fluctuate kasi siya Yan ang ginaganda ng Taco Stats. So hopefully nagagamit din sana to ng mga Pinoy din, ng mga YouTuber, tech YouTuber, para mas accurate yung kanilang reviews. Kasi para reviews po ang ginagawa natin hindi po naghuhula or nag-hype lang or nagpo-promote lang ng brand. Pag reviewer, promoter, sabihin yung promoter kayo, di ba? Ganun lang, basic. Iwan ko yung link or hanapin nyo na lang dito sa channel ko yung video na yon. Yung kung paano ma-monitor yung frame rates ng mga games, alright? So yun, so far, good siya sa akin, okay? Sa presyo niya na 10,600 pesos, and then ito yung kanyang specs. Yan, pause yung saglit kung gusto nyo basahin. Tingin ko sulit po dito. Siyempre, very sulit po.
Okay? And also, dun sa kanina pa sa intro, no, sabi ko, andito kaya yung fingerprint? Surprisingly, nandito po sa under display. Ang sosyal, di ba? Pang flagship yung feature. At accurate pa. Under display fingerprint, Flow AMOLED po yan ha. Flat, hindi siya curved. So, talagang pang gaming siya and madali pong lagyan ng tempered glass. Kung ayaw nyo nitong naka-built-in na screen protector, pwede nyo pong palitan ng tempered glass. Pero as is na siya, meron na po siyang kasamang screen protector. Okay? Abangan nyo na lang po yung detalyadong review. Para mapanood nyo po yung detalyadong review, I hope consider nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang dito na lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon. Sana iwan kayo ng like. Please, iwan kayo ng like. I'm out.